Sabay kaming nabulag ng ate ko. Isang dayuhang salamangkero ang nagdala ng 2 pares ng mata. Para pagpilian naming 2, isang pares ng mga matang patay, na malabo at mukhang mata ng multo. At isang pares ng mga matang phoenix, na sobrang ganda at nagniningning. Simbolo ng napakagandang swerte. Kayong magkapatid, sino ang unang pipili? Akin ang pares na ito. Gusto ko ng mga matang patay. G, nababaliw ka na ba? Ang mga matang yan na parang sa patay na isda. Kapag sinuot mo yan, magdadala ka lang ng kamalasan. Ikaw ang panganay na anak, at nakatakda kang pumasok sa palasyo para maging asawa ng hari. Kung ganyan ang mga mata mo, paano mo mapapasaya ang kamahalan? Ama, hindi niyo po naiintindihan. Ito po ang pinakamaganda. Bata pa po ang kapatid kong si Zhao, kaya mas bagay sa kanya ang mga matang phoenix. Siya na lang po ang pumasok sa palasyo. Mukhang tulad ko, nabuhay rin muli si Yanji mula sa nakaraan. Sa nakaraang buhay namin, nang pumasok siya sa palasyo, ginamit niya ang pang-aakit ng mga matang phoenix para maging paboritong asawa ng hari. Pero dahil sa baliw na pagmamahal sa kanya ni Chi Yuan, ginawa siyang isang manika na siya lang ang pwedeng tumingin. Isang pribadong laruan na bawal makita ng kahit na sino. Habang ako naman ay napilitang gumamit ng mga matang patay, at ipinadala sa mansyon ng punong ministro. Pero doon, itinuring akong pinakamahalagang yaman ni Shen Wei. Walang awang pumatay ng tao si Shen Wei. Pero ako lang ang matyaga niyang sinasamahan gabi-gabi. Ginamit niya ang lahat ng pinakamahal na gamot sa mundo para lang patuloy akong mabuhay. Umabot pa sa puntong pinatay niya ang kalahati ng isang buong syudad para lang sa akin. Sa paningin ni Yanji, ang mga matang patay na ito, ang susi para makuha ang buong atensyon at pagmamahal ng isang makapangyarihang opisyal. Pero ang hindi niya alam, sa nakaraang buhay namin, isa lamang akong kasangkapan na ikinulong ni Shen Wei sa kanyang mansyon. Ginamit niya ang mga mata ko na nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa, para hanapin ang mga nagtatagong kalaban, at para sapilitang kunin ang mga mahahalagang sikreto mula sa mga kaluluwa ng mga taong kapapatay pa lang. Pero ang naging kapalit nito ay, araw-araw akong nabuhay sa takot. Gabi-gabing tinitiis ang parang sinusunog na sakit ng sumpa. Ama, dahil nakapili na po si ate, susundin po ni Zhao ang inyong pasya. Dahil napagdesisyonan na, simulan na natin. Noong nakaraang buhay ko, si Yanji, ay ginamit ang mga matang ito para aliwin ang isang demonyo. Sa buhay na ito, gagamitin ko ito, para itapon sa kailaliman ng impyerno ang lahat ng kasamaan sa buong palasyo. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nawala na ang matinding hapdi sa aking mga mata. Nakakakita na ako, ha ha ha. Shen Wei, sa buhay na ito, ako naman ang magpapakasal sa iyo. Makalipas ang 1 buwan, 2 sedan ng kasal ang huminto sa labas ng mansyon ng mga yan. Ang isa ay papunta sa mansyon ng punong ministro, at ang isa naman ay papunta sa palasyo. Bago sumakay sa sedan, lumapit pa si Yanji para bumulong sa akin ng may pagmamayabang. Mabait kong kapatid, huwag mong kalimutang maghanda na ng maaga ng abuloy para sa sarili mo. Dahil ang lalaking iyon na si Chi Yuan, ay hindi kasing lamang at kasing ingat ni Ginoong Shen sa mga babae. Iyangat ang sedan, papasok na sa palasyo. Binibining yan, nandito na po tayo sa palasyo ng Chengchen. Madilim na palasyo, nandito na ako. Kusang kinuha ng ate ko ang pwesto ko, para magpakasal sa isang makapangyarihang opisyal na walang awang pumapatay. Akala niya ay matutulad siya sa akin noong nakaraang buhay, na makakakuha ng buong-buong pagmamahal mula kay Shen Wei. Pero hindi niya alam na nagsisimula na ang kanyang bangungot. Iyangat mo ang iyong mukha. Multo, lumayo ka. Huwag mo akong hahawakan. Ang mga patay na matang ito na naging dahilan kung bakit ako lang ang minahal ng punong ministro noong nakaraang buhay. Nang makita iyon ni Yanji, ay naging mitsa pa ng sarili niyang kamatayan. Isa siyang anak mayaman at paboritong prinsesa ng pamilya. Kaya ito na siguro ang pinakamaruming bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Marahil, isa lang itong perlas na nabalot ng alikabok. Nagsisimula pa lang ang sumpa ng libu-libong maltong uubos sa puso mo. Isang tingin lang ang ginawa niya, pero halos mamatay na siya sa takot. Sabi ng salamangkero, ang mga matang ito raw ay nakakakita ng mga patibong. Pero sa tingin ko, ito pa yata ang nagpabaliw sa Seniora. Kung wala rin lang itong silbi,
Wala nang dahilan para panatilihin pa ito sa paningin ko. Mga kawal, kaladkarin niyo siya paalis. Itapon siya sa piitang tubig. Bitawan niyo ako. Kapag natuto na siyang manahimik, saka niyo lang siya pabalaykan para kausapin ako. Kung gugustuhin ko lang, sa isang tinginan lang, kaya kung mapaibig ang sinuman. Pero ang kapangyarihang mangakit ng mga matang ito, ay hinding-hindi ko gagamitin sa emperador. Noong nakaraang buhay ko, dahil inakit ng ate ko si Chi Yuan. Kaya lumabas ang nakakabaliw at mapang-angkin nitong pag-uugali, para sa isang taong sobrang mapaghinala tulad ni Chi Yuan. Ang pag-ibig niya ay parang isang kulungan. Hindi ko gustong maging isang paboritong asawa lang. Gusto kong maging isang matalim at walang katulad na sandata sa kanyang mga kamay. Joer, hayaan mong makita ko ang mga mata mo. Huwag kang makipagtaguan sa akin. Hindi ko yan gusto. Patawad, kamahalan. Hindi po ako nagtatago kanina. Ang mga matang ito po kasi ay may kakayahang kumontrol ng isip. Kapag malubha ang sugat ng isang tao, o kaya'y mahina ang kanyang isipan. Kaya kung pasukin at kontrolin ang diwa niya. Kaya ko siyang piliting ibunyag ang kanyang mga tinatagong sikreto. Pero kung gagamitin ko ito sa isang taong may matibay na paninindigan tulad ninyo, kamahalan. At may basbas ng langit na nagpoprotekta sa inyo. Ako po ang tatamaan nito at baka mabiyak ang ulo ko sa sakit. Natatakot lang po akong maabala kayo, kaya ako umiwas. Kamahalan, ang bihag na especially iya mula sa kalaban. Ginamitan na po ng 36 na uri ng parusa, halos mamatay na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang sinasabi. Joer, sinabi mo kanina na kayang kumontrol ng isip ng mga mata mong iyan. Halika na, pumunta tayo sa piitan. Gusto kong tingnan mo, kung anong sikreto ang itinatago ng taong yun. Kapag naging kapaki-pakinabang ka, magbibigay ako ng malaking pabuya. Pero kung wala itong silbi, ibababad ko ang 2 matang iyan sa banga ng alak. At ipapadala kay punong ministro Shen bilang regalo sa kasal. Ano sa tingin mo? Masusunod po, kamahalan. Mga walang silbing basura. 3 araw at 3 gabing nagpahirap ang ministry ng katarungan. Pero bukod sa ilang daing, wala silang napala. Joer, ikaw na ngayon. Patanjin nga ako, kung karapat dapat bang pag-aksayahan ko ng panahon ang mga matang iyan. Tumingin ka sa akin. Nasaan ang listahan ng mga especially iya? Nasa ilalim ng pangatlong puno ng akasya, sa likod bahay ng bahay tsaan ng yuwalay sa kanluran ng syudad. Ang senyales ay kalahating piraso ng berdeng jade na kulaglig. Sa isang iglap, kaya nitong magpabaliktad ng sinuman. Yan Zhao, kung titingin sa akin ang mga matang iyan. Luluhod din ba ako sa paanan mo na parang isang aso? Natatakot po ba ang kamahalan? Basta't isa itong banta, ako mismo ang pupuksan nito. Kung gayon, baka maling tao po ang mapatay ng kamahalan. Bagamat nakakakontrol ng isip ang mga matang ito, isa lamang itong mahika na umaatake sa kahinaan. Kaya lamang nitong kontrolin ang mga malubhang sugatan. At mga taong tuluyan ng nasira ang katinoan. Para sa isang taong tulad ng kamahalan na may taglay na aura ng tunay na dragon. At may matibay na paninindigan. Ang mga ito ay mga walang silbing mata lamang. Kung papatayin po ako ng kamahalan, magiging isa lamang akong dagdag na bangkay. Pero kung bubuhayin niyo ako, lahat ng bibig sa mundong ito na ayaw magsalita, ay mapapasa kamay niyo. Ang patalim na ito, gusto niyo po bang baliin? O hawakan sa inyong mga kamay, para patayin ang mga dapat patayin? Dahil sinasabi mong isa kang patalim, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang mag-imbestiga rito sa kulungan ng palasyo. Lahat ng impormasyong gusto ko, kailangan mong hukayin para sa akin. Pero Joer, siguraduhin mong hindi mo ako bibiguin. Ang legal na patalim na ito. Sa wakas, nakuha ko rin. Masusunod po ang inyong utos, kamahalan. Mula ngayon, ang sinumang labas-pasok sa imperial na piitang ito, ay magiging mga mata at tainga ko. Ginoong Han, ang araw-araw na pagpapakahirap para lang makinabang ang iba. Hindi ka pa ba nagsasawa doon? Tingnan mo ako sa mga mata. Mula ngayon, ako na ang susundin mong Panginoon. Ang iyong abang lingkod, si Hanzing, ay handang magbuwis ng buhay para sa binibini. Akala ni Chi Yuan, binigyan niya lang ako ng sandata. Pero hindi niya inaasahan, nagagamitin ko ang mismong sandatang ito, para unti-unting ubusin ang kapangyarihan niya.
Gusto kong makita si Ginoong Shen. Mayroon akong mahalagang impormasyon. Alam ko ang mga malalaking mangyayari sa hinaharap. Magtataksil ang pamilya ho sa Hilaga. Kurakot ang ministro ng paggawa. Yan G. Akala mo ba'y ganoon na lang kadaling utuin ang punong ministro? Totoo iyon, Shen Wei. Mangyayari iyon 3 taon mula ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tama na. Sabi ng mga manghuhula, ang mga matang ito ay kayang matukoy ang sino mang may balak pumatay sa akin sa loob ng 100 hakbang. Ikaw, bukod sa pagwawala at pagsigaw sa hangin na parang siraulo, ano pa bang kaya mong gawin? Iyang sinasabi mong impormasyon, gusto mo lang gamitin ang mga gawa-gawang kwentong politikal na ito para makahanap ng lusot palabas dito. Kung talagang magaling ka, sige nga, sabihin mo sa akin. Sa labas ba ng basang kulungang ito ngayon? Ilang especially iya ang nagtatago na gustong kumuha ng buhay ko. Tingnan mo nga, ni hindi mo man lang malaman kung anong nasa paligid mo. Tapos gusto mo pa akong utusan na pumunta sa Hilaga na libu-libong milya ang layo para manghuli ng mga rebelde. Isang tingin lang, nanginginig ka na sa takot, bukod pa sa pagsusulat ng mga propasyang pangutulang sa mga bata. Wala ka na bang ibang silbi? Sayang lang ang mga matang yan sa'yo. Mga kawal, dagdagan nyo pa ng tubig sa loob. Kailan ka ba magkakaroon ng isip? Kapag natauhan ka na, saka ka bumalik at sagutin ang mga tanong ko. Binibini, may mensaheng pinadala si Pangalawang Commander Han. Nag-set up si Chi Yuan ng isang patibong na piging sa maharlikang hardin. May 300 nakakubling mga mamamatay tao. Sa makalawa, papasok sa palasyo si punong ministro Shen. Sisiguraduhin ni Chi Yuan na hindi na siya makakalabas ng buhay. Pumunta ka't magpadala ng mensahe sa mansyon ng punong ministro. Sabihin mo kay Ginoong Shen na namukadkad na ang mga bulaklak. Imbitahan mo siyang pumasok sa palasyo para sabay naming panoorin ang magandang palabas na to. Mahal kong Ministro Shen, may narinig akong mga bali-balita kamakailan. Sinasabing ang mga lihim mong tauhan sa iyong mansyon ay mas magagaling pa raw kaysa sa sarili kong mga maharlikang kawal. Ang mga walang kwentang chismis ay hindi pinapansin ng mga matatalino. Ang katapatan ko sa kamahalan ay saksi ang araw at buwan. Haha, aba, napakaganda naman pala ng saksi mong araw at buwan, Jower, dahil napakatapat ng ating punong ministro. Silipin mo nga ang nilalaman ng kanyang puso para sa akin. Hindi alam ng kamahalan. Mula pa man sa simula, nakikipagsabuatan na sa akin si Shen Wei sa palabas na to. Ginoong Shen, paumanhin. Ako si Shen Wei, sa buong buhay ko. Hinahangad ko lang na mapailalim sa iisang tao at mangibabaw sa libu-libong tao. Kailanman ay wala akong balak na patayin ang kamahalan. Totoong matapat po si Ginoong Shen. Ministro Shen, pasensya na sa abala. Siyempre, may tiwala ako sa'yo. Dahil nakapagsalita na rin naman si Jower. Mga kawal, dalhin muna ninyo si Ministro Shen sa hardin ng palasyo para makapagpahinga. Jower, may napansin akong nakakatuwang bagay kanina. Nung kinokontrol mo ang isip ni Shen Wei, ang mga titig mo sa kanya ay iba kaysa sa pandidiri mo sa mga basura doon sa kulungan. Natakot lang po ako na baka masyadong malakas ang kanyang isipan, at bumalik po ito laban sa akin. Nasira ang plano ng kamahalan. Ganoon ba? Sinabi ko na, ang mga matang iyan ay para lamang maglingkod sa akin. Kapag nalaman kong ang patalim na ito ay may ibang binabalak, at gustong maglingkod sa ibang Panginoon, dudukutin ko iyan at ibababad sa banga ng alak. Ha. Ito ang ibinigay sa akin ni Shen Wei habang kami ay naglalaro. Mga lihim na impormasyon tungkol sa depensa na palihim niyang inilagay sa aking palad. Siguradong magiging maingay ang hardin ng palasyo ngayong araw. Ginoong Shen, ang mga pulang bulaklak na ito sa buong hardin. Pakiramdam ko ay may kulang pang kulay. Sa tingin mo ba, kung didiligan ito ng dugo, mas tatagal kaya ang pamumukadkad ng mga ito? Kamahalan, kung nagugustuhan ninyo ang aking ulo, maaari ninyo itong kunin anumang oras para gawing pataba sa mga bulaklak na ito. Ngunit hindi ko lang alam kung ang aking makasalanang buhay ay makasira sa magandang kasiyahan ng kamahalan. Si Chi Yuan ngayong araw
ay gustong ipapatay si Shen Wei at palabis ang biktima ng pananambang ng mga rebelde. Pero kailangan ko pa si Shen Wei. May mga kalaban. Protektahan ang kamahalan. Joer, bumalik ka rito. Protektahan si Shen Wei. Ano ba talagang pinaplano mong laro? Nagtanim si Qi Yuan ng 36 na especially iya sa Hilaga. Nasa isang lihim na taguan sa silid-aklatan ng palasyo ang listahan. Ginoong Shen, kaysa patayin mo ako, mas mabuting isipin mo kung paano tayo magtutulungan. Para ibagsak ang pamilya ng hari at palitan ang namumuno rito. Ligtas na ang kamahalan. Patay na ang mga rebelde. Ang nakamamatay na bitag na inihanda niya. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Nahuli po ang aking pagdating para iligtas kayo. Ay sinira mismo ng ikalawang pinuno ng kanyang hukbo, sa pamamagitan ng isang hindi sinasadyang pagkakamali. Joer, iniligtas mo kanina ang punong ministro. Kamahalan, sobrang natakot lang po talaga ako. Nakita ko po kasi ang mga taong iyon na nakatutok ang mga espada sa inyo. Ang tanging gusto ko lang po ay maging ligtas kayo. Napakalakas talaga ng kapit mo sa buhay, Ginoong Shen. At nakaligtas ka pa sa kabila ng nangyari. Taos puso po akong nagpapasalamat sa pagligtas ninyo sa buhay ko, mahal na ginang yan. Paano mo ba gustong makipagtulungan ako sa iyo? Kinakausap kita. Bakit mo iniligtas si Shen Wei sa gubat ng plum? Kamahalan kung mamamatay na lang ng ganoon si Shen Wei sa ilalim ng mga patalim. Ang kanyang mababangis na sundalo mula sa Hilaga, sino na ang pipigil sa kanila? Kanina, habang pinapaligiran si Shen Wei sa gubat ng plum, nawalan siya ng focus at hamina. Iyon ang perpektong pagkakataon para makapasok ako at samantalahin ang kanyang kahinaan. Kaya nang lumapit ka sa kanya kanina, ano ang nalaman mo? Tingnan ninyo ito, kamahalan. Nakuha ko ito kanina noong sandaling nawala siya sa sarili. Isang lihim na ulat na kinuha ko mismo mula sa kanyang damit. Iparating ang aking utos. Ipasara ang mga tarangkahan ng syudad. Pabalay ka ng lahat ng mga tapat na kawal mula sa Hilaga. Totoo nga ang mapang ito. Pero isa rin itong patibong ni Shen Wei para bitagin ka. Akala mo ba nakuha mo na ang patalim para tapusin ang matagal mo ng kaaway? Pero hindi mo alam na ito pala ang mitya na tatapos sa mismong buhay mo. Bawat isa sa mga nasa listahang ito. Pagkatapos ng gabing ito, mapapasakamay ko na silang lahat. Mamayang hating gabi, ipapasara ng mga gwardya ng palasyo ang mga tarangkahan ng syudad. Ako mismo ang mangganguna sa mga pinakamagagaling nating kawal para ubusin ang lahat sa mansiyon ng punong ministro. Lahat ng miyembro ng pamilya Shen, lalaki man o babae, matanda man o bata, walang ay tatirang buhay. Napakatalino ninyo, kamahalan. Kaya lang, masyadong tuso si Shen Wei. Kung masyado siyang maiipit, siguradong manlalaban iyon ng patayan. Gusto ko po sanang sumama sa inyo, kamahalan. Gagamitin ko ang mata ng Penex para hawanin ang daan. Hindi masyadong matalim ang patalim na tulad mo. Sa ngayon, hindi ko kayang ipagkatiwalang nasa tabi kita. Hintayin mong makabalik ako ngayong gabi bitbit ang pugot na ulo ni Shen Wei. Saka na ako sasama sa iyo. Mga kawal, samahan ninyo si Consort Yan sa pabilyon ng malamig na bakal para magpahinga. Ang pabilyon ng malamig na bakal isang lihim na silid na mismong si Qi Yuan ang gumawa. Gawa ito sa kakaibang malamig na bakal at puno ng mga patibong. Oras na para sa huling laban. Qi Yuan, akala mo ba talaga makukulong mo ako? Pagkatapos ng gabing ito, pagkakaroon na ng bagong mamumuno sa imperyong ito. Buksan ang pinto. Ilang tauhan ang isinama ng kamahalan. Mahal na Panginoon, nagdala po ang kamahalan ng 800 piling gwardya ng palasyo. At 108 lihim na gwardya. Malapit na po sila ngayon sa mansyon ng punong ministro. Ikalat ang utos. Harangan ang lahat ng depensa ng kabisera. Ipasara ang tarangkahan ng Xuanwu.
Lahat ng gwardya ng palasyo na hindi sumama kay Chi Yuan palabas ng lungsod ay manatili sa inyong pwesto. Ang sino mang magtangkang lumaban, patayin ng walang awa. Shen Wei, lumabas ka at magpakita sa akin. Nasaan siya? Nasaan si Shen Wei? Kamahalan, wala pong tao sa likurang bahagi ng mansyon. Balita po, wala rin pong tao sa gilid na bulwagan. Ang lihim na silid walang laman ang lihim na silid. Kagagawan ito ni Yan Zhao ang tusong babaeng iyon. Bumalik sa palasyo, bumalik tayo sa palasyo ngayon din.